Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Hello, howdy. Well, mga kaibigan, magandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta po kayo sa mga oras na ito? Ay, naasahan po natin na maganda po ang ating pangatawan. Malusog po tayo sa mga oras na ito. Maganda po ang ating pag-iisip. Napakainit po mga kaibigan. Ano po, umabot po ng 40 degrees Celsius. Ang init. Talagang kumakapit po sa ating katawan. Kumukuhaan ko sa atong panit mga kaigsunan. Mayong hapon kaninyong tanan mga kaigsunan. Hinaod nga natin sa mayong panglawas na sa mayong pangisip, sa mayong panghuna-huna. Welcome po sa ating palatuntunan ang Radio Mindanao. Ito po ang inyong lingkod si Abdel Diza. And ipagpawanhin po ninyo na hindi natin makapiling ang ating idol sa habong ito, si Al Zindo. Busy po mga kaibigan na may mga gawain na hindi dapat ipagpaliban, hindi dapat ipagpabugas. Kailangan matapos sa araw na ito. Yan po ang aking bossing. Ang ating idol, ang ating anchorman na si Al Zindo. Napakasipag po mga kaibigan. Sa lungsod ng Zamboanga, magandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta po yan sa mga oras na ito? Doon sa Sibugay Province mga kaigsunan, kumusta ang atong mga kaparintihan, ang atong mga kaigsunan? Atong igsuon diha, labi na jud diha sa yuta na akong natauhan diha sa Bayaw, Sibugay Province. Mayong hapon kaninyong tanan de. Labi na raw mo, nakinahalan nga taga-Bayaw ko, kanang mga taga-Bayaw, ang akong mga silingan, ang akong mga parente, ang akong mga kasangkay, ang atong mga kapatid, ang atong mga kapamilya, kadropa, mga kapuso, si Gaga, si Papa. Mayong kinahanglan maminaw dyan mo sa ato kay taga-Bayaw yun eh. Taga-Bayaw yun eh. Kinahanglan ka mo po dihan taga-Bayaw. Maminaw po mo sa taga-Bayaw naman sa mga Zamboanga del Sur. Kusog kayong atong signal din sa Zamboanga del Sur mga kaigsunan. Kamusta mga bay? Sigandayan sound kapayong-hiyong prating hubaga. Sagsigay ba? Payong-hiyong sila diha. Kinadog na po nila ang atong tulumanon. O diha sa Del Norte, pastilan kusog lang gihapon ang atong programa diha, ang atong signal diha sa Zamboanga del Norte. Parting libayan diha sa Triple SB. O labi na dyan dito sa syudad. Diha ng Dipolog. O nyo, paubos-ubos na pa yung daling sindangan si Ayan. Ay nago, diha sa mga titay.
Pastilan, ipil, happy na siya. May boundary na si ipil, no? Awan ang tita eh. Asa pandapit dito si Johnson. Magandang hapon po sa inyong lahat yan. Kamusta po kayo? Ito naman po tayo sa ating palatuntunan ng Radio Mindanao. And sa lalawigan po ng Basilan, saya-saya po nila dyan mga katropa, mga karonda. Dahil buong lalawigan ng Basilan ay talagang loud and clear po tayo. Ang lakas ng arayab natin diyan. Salam doa kan kadada don hayan don halupan sog mao kita ni mga wagto ni murang-murahan dan daga mo rin don hayan di sumon magdungog sin programa programa sigadan. Mulai sabi nilang na yung programa bisara maghimumungan daw sog. Because I am also daw sog. Okay. Balo lang tag binisaya. Balo lang tag jabagano. Balo lang tag Tagalog. Ay dadong. Mayong hapon daghambog mga Bisaya diha sa Zulu, no? Pero eksperto na kayo sila mag tausog. Sinultihag da tausog. Kanabit ang mga daghan naman nag-tricycle diha sa Holo. Diha nga Holo. Kadaghanan ana mga katropa, mga karonda, mga tausog na sila. Pero ay mga Bisaya na. Pero eksperto na kayo sa tausog kay kada adlaw mao nang istorya nila diha. Mao ang ilang paguli sa balay tausog. Pero mga Kristiyano na sila. Usay gani diyan sa anang cathedral nila diha sa downtown. Ang sermon gani usay sa bare tausog. Mahibawan lang gani na nimo og kanang mga Kristiyano mahibalaw na nato sila ug moadto sila sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga simbahan. Pero iniggawas na gani na ang panultian nila, ang ilang istorya, ang ilang lengguwahe tausog, so di ni mo maibawan Kristiyano man na siya o tausog na siya. Expert kaya na siya mag-expert kaya na sila mag-tausog. Damigyan Dawi-Dawi. Siyempre, ang lakas-lakas ng arrive ng RPN D-Triple-X dyan sa Dawi-Dawi. Sinasabi nga natin mga kaibigan na ang ating impilan ay napakalakas. At isa sa mga araw na ito, darating po ang ating STL at magiging crystal sound na po tayo. Talagang masasabi natin na totoo yung sinasabi namin na kami po ay the best. Dahil ayaw po namin ng duro, mas lalong ayaw namin ng solid. Lalo nang ayaw namin ng number 1 dahil ang daming number 1 nagsisiksikan sila doon sa number 1. Lalo nang ayaw namin ng number 2. But we're the best. Oh, yeah. Paano mga kaibigan, ang oras po natin ay ganap ng 11 sandali makalagpas ang alas 2 ng hapon. Ito po yung lingkod si Abdel Diza. Kasama po natin ang ating co-pilot, ang ating technical director sa habang ito na sa kabilang kwarto. Salamin lang aming pagitan. Si Raymond. Ay sa ating chismis-chismis mga kabadayad, mga katropa, mga karonda. Sabi ng ating presidente, malayang makauwi sa Pilipinas. Libre pa. Nako, ang galing po, no? Ang founder po ang leader po ng NPA, ang CPP-NPA-NDF na si Joma Sison.
malaya daw mag-uwi sa Pilipinas. Libre pa. Hinihikayat ni Pangulong Rodrigo Duterte si CPNPA-NDF Founding Chairman na si Jose Maria Sison na umuwi na. Umuwi na lamang sila sa Pilipinas lalo pat may sakit na siya. Oo nga naman, pag tayo ay matanda na, uwi na tayo kung saan tayo nanggagaling. Ay nagawa. At magbago na. Sabi pa ng aking mentor na si June Feliciano. Sir June Feliciano, kita man to. How are you? Pero 69 years old na siya mga kaibigan, pero hindi ang kanyang buhok puputi lang, pero hindi nalalagyan sa no? Ay nadaanan na natin, sabi niya, yung kabataan natin, ligaw dito, ligaw doon, chicks dito, chicks doon. Pasyal dito, pasyal doon. And this time, panahon naman para sa ating spiritual na buhay. Ganyan talaga ang tumatanda. Paghanda na natin ang ating kamatayon. Darating ng ating kamatayon, pag ikaw ay medyo ang iyong buhok ay maputi-puti na, isang palatanda na yan. Malapit na ang paghuhukom. Namin kayo tinatagod mga kaibigan, Pero ganyan talaga. So, magbago na po tayo, no? Di ba? Pag medyo nagkaedad-edad na, ay ang paglalaanan mo naman ngayon ng pansin ay yung spiritual na buhay natin. Magbasa po tayo ng mga Biblia. Magbasa tayo ng Quran, mag-aral tayo ng Quran, mag-aral tayo ng Biblia. Magpakabuti tayo sa mundo dahil malayo po ang ating pupuntahan. Na walang babalikan. Sayang po ba kaibigan, hinikayat po ni Pangulong Rodrigo Duterte si CPNPA-NDF Founding Chairman si Jose Maria Sison na umuwi na lamang sila sa Pilipinas lalo ba't may sakit na siya. Ginawa po ni Pangulong Duterte ang pahayag bago ang pagkalagda ng interim ceasefire agreement po mga kaibigan. Ginawa po ni Pangulong Duterte ang pahayag bago ang pagkatalaga o pagkakalagda ng interim ceasefire agreement sa pagitan ng gobyerno at National Democratic Front or NDF sa fourth round ng formal peace talks sa Netherlands kagabi. Oras sa Pilipinas, mga katropa. Sinabi po ni Pangulong Duterte, malayang umanong makauwi ng Pilipinas si Sison at walang aresto sa kanya. Ayon pa sa Pangulong Duterte, handa siyang magbayad para sa pagsasayos ng kanyang pag-uwi kung gugustuhin niya. Wow, libre mga kaibigan, di ba? Kasabay nito, inulit ng Pangulo ang kanyang kondisyon sa pagpapatuloy ng peace talks at paglagda ng bilateral ceasefire agreement. Kabilang dito ang pagtigil ng mga komunista sa koleksyon or pagkikil daw ng revolutionary attacks at wag mag-angkin ng teritoryo sa loob ng bansa. Oo nga naman. Huwag niyong angkinin
O porke ba naman ay walang tao dyan sa lupa na yan ay angkinin na natin? Porke ba naman walang tao dyan sa bahay na yan ay titira natin at angkinin na natin? Buti na lang ating presidente ay binigyan pa kayo ng pagkakataon. Ibig sabihin yung mga karamay, yung mga babae ng ating mga sundalo ay inukupa po ng mga karamay. So ngayon, at masaya na sila, di ba? Masaya na sila. Dahil sabi ng ating presidente na ibibigay bigay ko na sa inyo. Sabi na sa mga sundalo nung kanyang talumpati doon sa Philippine headquarters ng Philippine Army. Bigay na. Ihatag na natin na sila at gagawan ko kayo ng panibagong bahay. Malaki, kumpleto na, may ilaw at tubig na. At lilipatan na lang ninyo. Nag-apply din yata ako doon nung nasa Manila, nasa ako sa Manila. Pero hindi yata natuloy yun sa akin doon. Nahalate kasi ako Patulog-tulog kasi siya doon sa bansitan So balik po tayo dito sa NBI. Pagbabalik po ni Jose Maria Sison. Naway ay bumalik na po si Jose Maria Sison, pero I don't know kung babalik ba yan kasi ang ganda, ang sarap ng kanyang buhay doon. Basta lang sabi na magkaroon po ng bilateral ceasefire. Basta tigilan po nila, tigilan ng mga komunista yung pangongolekta ng revolutionary taxes at huwag mag-angkin ng teritoryo sa loob ng bansa. Dahil itong bansa, perlas ng silanganan ay atin ito. So yung sinasabi ng mga NPI, yung land reforms, sabi ng ating presidente, so yung land reform, suportado ko hanggang ngayon, and I just had to talk with just before pababa dito, si Doresa at saka si Belio called me. May ganon-ganon. Nag-usap nga sila. And sabi ko, you tell Season because he is sick. He is very, very sick. He can come home. And I'll give him a freedom of movement. I will not arrest him. I'll even pay for his facilitation kung gusto niya ani Pangulong Duterte. So, saan pa kayo mga kaibigan, mga katropa? And sa mga NPI, sa mga regular NPI, nandiriyan pa sa Bulubundukin, dapat ay magdiwan po kayo. Dahil pasalamat po tayo sa ating presidente. In spite of dami pong mga gawaing na nagawa po ng mga NPI, yung pangingigil, panununog ng mga igawahe ng mga pribado or mga pangpublikong kagamitan ay kanilang sinusunog. Ay yung mga pagtatambang, pag-aambos ng mga sundalo, paglalagay ng mga landmine, at ano-ano pang mga hindi magandang nagaganap sa atin sa Pilipinas pagdating ng ating presidente, ay medyo may pusong mamundi ng ating presidente. Oo nga. At katunayan po ay pinapapauwi na po niya ang inyong chairman. Sabi pa niya ng ating presidente, but there are these three things that I will not. Una is to stop the revolutionary tax. Napapaya ako
Bakit? Napapaya ako eh. Bakit? So sabi nga na, if you will continue, inkwentro talaga tayo dyan. Ha? Pangalawa sabi niya ay release all prisoners. Sayang po mga kaibigan, tatlo po yung sinasabi niya. Ang mga kondisyones niya. Sabi niya within the next 2 days. Within the next 2 days, sabi niya. And pangalawa ay pangatlo is do not claim any territory in this. Okay. And okay, tayo ibabalik mga kaibigan. Isang munang paalala. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. Triple X Zamboanga. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alright, maraming salamat sa ating sponsor, sa Mindanao Examiner Regional Newspaper. Kayo nakikinig pa rin mga kaibigan sa Radyo Mindanao. Ito po niya balingkod, alas 2:25. Woo! Grabe yung init, Abdel? Ha? Grabe talaga, Sa sobrang init, naglalaba ako kanina eh. Hindi ko pa nasasampay, tuyo na kagad. Diretso plancha na. Tapos sinabayan pa ng laging blackout ng Samsel ko. Nako po. Alam niyo mga kaibigan, ang daming reklamo. Marami tayong reklamong natatanggap dahil sa Zamboanga City Electric Cooperative. Unang-una, yung ipinasa natin nung isang araw. Yung mga consumers, mga kaibigan, nagreklamo dahil kapila sila. Sinabihan sila, cut off na. So hindi na pwedeng magbayad sa mall. Saan ba yun? Southway ba yun? Gateway? Southway. Pati sa City Mall daw. Alas 3:30 pa lang, cut off na. Tutakbo naman sila sa Putik. Sa tanggapan ng Zamboanga City Electric Cooperative. Pagdating naman doon, nako, alas 4, sarado na yung kaha. Ayaw nang tumanggap ng bayad. Kaya ang daming nanggagalaiti mga kaibigan. Nako, persado silang magbayad ng interest. Ayan ang habang problema. Dapat pagsilbihan ninyo yung publiko. My goodness. Mag-overtime kayo. Basta deadline, mag-overtime kayo hanggang alas 7 ng gabi. Sa mall hanggang alas 5 o alas 6. Mahirap ba yan? Masakit ba sa bumbunan yan? Simple lamang niya mga kaibigan. Gusto nyo ng koleksyon tapos magka-cut off kayo na maaga. So paano kayo makakakolekta? Ang idadahilan naman ng mga magagaling sa Samsel ko, bakit kasi kung ora-orada kayo magbayad? Wala na kayong pakialam dun kung ora-orada magbayad yung mga consumers. Dahil may kanya-kanya mga trabaho yan. May mga iba dyan naghahanap pa ng pambayad ng kuryente. Ang asikasuhin ninyo kung paano kayo magiging efficient. Dahil napaka-inefficient nyo. Kung hindi kayo inefficient, sana hindi lubog sa utang ang kooperatiba. Yan ang hirap sa inyo eh. Hindi lang natin mahalukay itong records sa mga empleyado ng Samselco at mga opisyal. Lahat ba kayo nagbabayad sa tamang oras? Hindi ako naniniwala dyan. Siguro meron dyang iba, 3 buwan, 4 na buwan, hindi nagbabayad. Merong mga dyan, pag nahuli ng bayad, hindi rin nagbabayad ng interest.
weather lang yan. Totoo yan. Noon nga bisto nga dati yan Imagine, 1 taon yung utang sa kuryente, may kuryente pa rin. Ako, tigil-tigilan nyo nga kami. Kaya sa susunod, pag deadline ng bayaran, last day, mag-overtime kayo. Para mapagsilbihan ninyo ang mga consumers ng maayos. Paano yan katulad ngayon? Yung ibabayad nilang interest, sayang. Ang laki-laki pa naman ng interest. Pwede yung pambili ng galunggong yun, pang ulam. Pwedeng pambili ng bigas. Kaya lang, wala. Mapupunta kayo sa Samselco. Ang style pa ng Samselco, pag naputulan ka ng kuryente, bukod sa mga penalty at kung ano-anong surcharge, sabihin pa sa'yo, kailangan nyo magdeposito ng 1 buwan. Dahil yan ang utos ng NEA. Bakit? Lahat ba nagbabayad ng deposito? Huwag nyo kami lalokohin. Isang bala lang. Huwag ganyan. Makukuha naman sa mabubuti usapan niya. Ang gayahin nyo, Al. Magahal sa FPJ yan, baka biglang gumising. Hindi ako nagpipiro. Yun ang ating paalala sa Zamboanga City Electric Cooperative. Basta deadline, last day ng bayaran, mag-overtime kayo. Ano lang naman yung 2 oras ng overtime. Yung mga malls, sa City Mall, sa Southway, pati sa iba pa, mga authorized collecting agents, o outlets, mag-overtime kayo para makakolekta ng tamang buwis ang ating pamahalaan. Pag tama ang bayad, tama ang koleksyon, yung binabayad ng kooperatiba sa BIR, napapakinabangan yan. Yung binabayad sa NEA, yung mga pambayad sa utang, dahil lubog na lubog sa utang ang Samselco. Tapos noon nakabili pa kayo ng mga mamahaling sasakyan. Nagpreskon kayo sa restaurant pa. Yung mga umatid na mga reporter, binigyan pa ng envelope. Magkano ba laman yan? 300, 500? Tapos binili pa yung mga lumang musical equipment. Gitara, drums, nakapaw. Yung ipinalit naman ng mga managers, ganun din, sinibak din. Puro sibak. Wala naman na isasampang kaso. Ang daming anomalya. Di ba? Yung mga appointed ng NEA ng mga managers, sinibak din dahil sa iba't ibang skandalo. Pero wala tayo na balitaanan itong si ganito na hatulan ng korte dahil sa korupsyon. Ang tanong pa natin ng mga ibang consumers dyan, saan napunta yung mga poste ng Samselco? Yung mga kahoy na tinanggal, na pinalitan, nasaan ngayon yan? Diba, mga kaibigan? Tanong lang nagtatanong lang yung mga consumers, huwag kayong magalit dyan sa taga Samselco. Kasi kung maayos ang takbo ng Samselco, wala namang problema, walang reklamo. Puro pa praises. Ang problema dyan pag meron tayong itatanong, tawagan mo yung PIO, tawagan mo yung manager. Wala po dito. Nasa field po. Nasa meeting po. Out of town po. Nasa travel po. Ang daming dahilan. May programa nga sila sa television. Hindi naman nila sinasagot yung mga text ng mga consumers. Kunyari, hindi nababasa. Ayaw talagang basahin. Siguro puro reklamo. Alam nyo, simple lang yung collection sa Samselco. Kung mahusay lang ang nasa likod ng Samselco, walang problema yan. Pag hindi nagbayad, ang dami diyang mga illegal connection. Hindi na aksyonan. Lalo-lalo na sa mga ibang barangay dahil natatakot. Saan kayo nakakita na nagpuputol ng kuryente may kasamang sundalo? Naku po. Bakit ganun? Kaya kailangan natin yung inefficient collection.
Hindi yung pagdating ng last day, sasabihin nyo, cut off na ho. Hindi na kami tatanggap. Kasi magagalit yung bangko. Pakialam ng bangko dyan. Hindi nyo naman dinideposit to sa last day ng collection yung mga nakukolekta nyo. Natutulog nga yan sa opisina ninyo. Ngayon ang problema. Tapos may mga nagreklamo pa. Susuplado pa ron, susuplada ng mga nasa bintana. Tama yan. No? Yeah, tama yan. Tama raw, sabi ni brother. Minsan nagbabayad ako ng ilaw, gano'n. Kung minsan suplado Hindi nga nag-good afternoon Wala di ba? Ang dapat yan, good afternoon sir, good afternoon ma'am. Yun, di ba? Masaya. Hindi, ang talas pa ng tingin sa'yo. Pag wala ka resibo, hindi pwede. Wala resibo. Kunin yung resibo nyo. Ba't di mo nalang hanapin dyan sa computer mo? Computer ba tawag doon? Sa computer? Di ba? Nasa computer naman yan. Minsan nga, nagpadala ng press release yan dito sa atin, sa DXXX. Ang ginamit nilang papel. Yung papel na may mga records ng mga consumers, address at cellphone number. Yun. Imagine nang ginamit ang Samselco mga kaibigan, yung printout ng mga papel na may mga nakalagay doon, yung pangalan ng customer, yung kanilang address, yung kanilang cellphone numbers, yung kanilang telepono, tapos kung sino yung technician o lineman na nagpunta roon. Tapos sa likod niyan, blanco, so doon nila nilagay yung press release. Kung hindi ba naman bangag tong mga nasa PIO? Di kung napunta sa masamang loob yan, di nabasa yung pangalan. Ito pala, si Juan de la Cruz. Nakatira dito sa Putik. Ito telephone number, ito cellphone number. Kung tinapon ng DXXX yan, napulot ng mga masasamang loob sa labas, nakita, meron mga address to Tawagan natin. Kunyari, taga Samselco tayo. Inspeksyonin natin yung linya. Hello? Good afternoon. Ito po si Raymond Carandang. Dito po sa lineman po sa Samselco. Ito po ba si Mr. Juan de la Cruz? Opo, bakit po? Kasi po, chichikin po namin mamaya yung linya. Sige, punta lang po kayo bukas. Di pagpunta ron. Mr. de la Cruz, kami na po yung mag-check. Tapos nilimas yung tinali si Juan de la Cruz, nilimas yung bahay. Reklamo si Juan de la Cruz, yung lineman ng Samselco, nilooban kami. Hindi niya alam, masasamang loob pala yun kasi yung ginamit nilang papel para sa kanilang press release, nandoon sa likod yung mga pangalan ng customer, address, telepono, cellphone. Ito yung tinatawag na computer printout Di ba? Ito yung mga reklamo. Huwag kayo mahagalit kasi ito yung mga natatanggap namin na reklamo. Dinadaan namin to sa radyo. Kasi hindi naman kayo matawagan. Tawagan kayo, lagi kayong wala. So, pakinggan nyo na lang sa radyo. Pagkatapos ng programang ito, kukunin naman to ng Mindanao Examiner Regional Newspaper at ilalagay naman ng mga editors nila sa kanilang website sa MindanaoExaminer.com. Napapakinggan to ng buong mundo. Hindi lamang sa Mindanao, sa Luzon at Visayas, abot hanggang Mars. Kaya tuwan-tuwa yung mga alien. Diba? Yan ang sinasabi natin. Dapat gawin natin yung nararapat. Ang dami dyan mga walang metro pero may kuryente. Reklamo sa akin nung kanina, may lumapit sa atin, si Rodora. Dyan sa taga-Cambodia. Wag natin bigyan patuloy na pangalan. Alias natin si Rodora. Rodora Silva. Taga-Cambodia. Sabi niya, Sir, tulungan ninyo kami kasi nasunugan kami. Saan? Diyan po sa Cambodia kasi yung kapitbahay namin. May mga border. Dahil dun sa bahay na yan, doon nag-spark yung kuryente. Dalawa kasi metro niya. Yung isang metro pinutol na pero doon pa rin siya kumukuha ng kuryente. Bakit? Ano ba trabaho niyan? Taga Samselco. Sabi ko, dapat magreklamo kayo sa Samselco kasi siyempre ayaw din naman ng may-ari ng bahay na masunugan sila. Gusto niyang ipahiwatig na illegal yung connection. Kaya nagkaroon ng electrical fire. Nagkaroon ng short circuit. O kaya pwede ring short circuit.
Nagkaroon ng short circuit kaya nagkasunog. Kawawa naman yung mga nasunugan. Tapos yung kapitbahay niya raw, galit na galit sa kanya. Hoy, ikaw, Rodora! Ano yung pinagkasasabi mo na sa amin bahay nagsimula yung sunog? Hindi totoo yan! Nag-short circuit lang kami! Di ba? Yung ganyan mga alegasyon, mga akusasyon, yan dapat imbestigahan. Kasi mahirap yung kuryente. Sabi ko naman kay Rodora Silva, alam nyo, Aling Rodora, walang gustong masunugan. Ay kahit yung kapitbahay ninyo na sinasabi nyong nagtatrabaho sa Samselco, kahit may border siya, walang kinalaman yung border sa sunog. Kasi kung nagkaroon ng short circuit, wala tayong magagawa. Pati bahay niya nasunog. Di ba mga kaibigan? So kaya dapat tignan. Tignan maigi ng Samselco ang mga koneksyon. Ang problema, walang nag-iikot. Walang mga lineman na nag-i-inspeksyon sa mga bahay-bahay. Sa mga buildings. Kahit yung Bureau of Fire, trabaho nila yan yung Bureau of Fire, wala rin inspeksyon. Itong building na to, di ba? Kung saan tayo nandito, wala ako nakikita ang mga kawani ng Bureau of Fire. Pumunta ka lang doon, magpa-renew ka ng permiso mo pag may negosyo ka. Maganda rito sa Bureau of Fire. Pag nag-renew ka ng permiso mo o permit mo para sa iyong negosyo, aalokan ka pa. Mrs., meron na ba kayong fire extinguisher? Sa amin na kayo bumili. Less 5% discount. Di ba? Sa hirap ng buhay ngayon, pati bombero nagbebenta ng fire extinguishers. O kaya naman, sasabihin sa'yo, doon kayo bumili sa ganitong tindahan, sabihin nyo, nirefer ko kayo. Meron kayong less 5%. Pagdating naman doon, kunyari, yung pangalan ng tindahan, Bilmoco Fire Extinguishers. Sabihin ng may-ari ng Bilmoco, si ano ba nag-recommenda nito? Si Ramel. Sige, bigyan ko kayo ng 5%. 3,500 less 5%. Hindi niya alam yung 5% pala naka-add-on na rin sa original price. Plus yung 10% commission na mapupunta sa bumbera. So kung 3,000 yun, may patong ng 15% yun. Yung 5% kunyari discount, yung 10% sa commission. Bago na yung pamahalaan ngayon, magbago na tayo. Magbenta na lamang kayo ng kamatis. Mura ang kamatis ngayon. Yeah, Abdel? Dapat unta maamoy-amoy na ni Kuan. Unta maamoy-amoy na ni atong presidente, di ba? Yang maamoy ba, yang madungog, yang mga banabana ba? Daghan na pila na mga yang kabinete, mga katrabaho sa gobyerno, mga kayo na iyan ang gipang sibak. Sibak dito. Tama, para sibak party. Sibak party mga kaisyon. Bisag kani katong naganakoy mo kuha. Di na ko ang pito ng bangko diha. Alam niyo palit trato ka. Pero doon ka sa itong Photoshop na ito, doon ka mag-litrato kasi yung iba hindi maganda kaya doon ka na. Yung sinasabi niya kanina ni Al na nabitaw dito ka mo palit fire extinguisher. Manday sila pugkuan dito, na sila commission dito, na po sila sabot-sabot ba untang nanang mga klaseng mga tao masakpan uban ambot ng mga nanano, pero naray panahon nga bawaan na naray panahon nga masakpan na sila mga kaigsunan, di ba? Pero ang girit-girit na sila na pagkahumanan na ayoko na kay binuang man, di ba? So mauna wala may but na Pandos Los Buenos matag pa sa Chumacano. Nauntay nga sila karon nga ngirit-ngirit kaya na sila makakwarta sila naray panahon nga sila masibak na silang pwesto. Tama. Ano ba naman itong mga dyaryo natin dito, Raymond? Puro ulo na lang to, walang katawan. Nagkahiwa-hiwalay na Tanong katawan. Mabuti na lang itong Mindanao Examiner, yung kopya natin kompleto pa. Araw-araw na lang ganito. Diyan kayo. Para mga kaibigan, huwag niyong kalimutan bumili ng Mindanao Examiner Regional Newspaper. Maganda yung headline nila ngayon. Available to sa iba't ibang newspaper dealers sa buong Mindanao, Cebu. At sa labas ng Islamic Center dyan sa Quiapo. Ang kanilang headline ngayon, Australia worried over spread of IS influence in Mindanao.
Tapos yung isang headline nila, the 30 tops time poll as EU critics told stick to child porn. At yung interview, ginamit ng Mindanao Examiner yung interview natin kay Bishop Ablon, Antonio Ablon. Sabi ng headline nila dito, scrutinize Canadian mining activities in Philippines. Meron pang isang headline sa front page. Nagmatigas yung Moro Islamic Liberation Front. Hindi namin isusuko ang aming mga armas. Ibigay sa amin ng bangsa Moro Homeland. Yan ang nanindigan. Basahin natin. Nanindigan ng Moro Islamic Liberation Front na hindi nito isusuko ang kanilang mga armas hanggang hindi nare-resolba ang issue ng bangsa Moro Homeland na ginigit nito sa pamahalaan. Ito ang sinabi ni Ghazali Jafar, ang Vice Chairman ng rebelding grupo na lumagda ng isang interim peace agreement sa nakaraang pamahalaan noong Marso 2014. Nananatili pa umanong Islamic Revolutionary Government ang MILF sa Mindanao hanggat hindi nagkakaroon ng formal peace accord sa pamahalaang Duterte. Dagdag pa ni Jafar, dapat umanong ibigay ng pamahalaan ang nararapat sa MILF at sa mga Muslim at ito ang bangsa Moro Autonomous Region na siyang ipapalit sa ARMM Autonomous Region in Muslim Mindanao ayon pa kay Jafar. Ngunit sinabi nito hanggang ngayon ay bigo pa rin ang Kongreso na maipasa ang batas upang umusad ito. Talagang malabo yan. Habang maraming mga mambabatas mga kaibigan ang umaayaw dito sa bangsa Moro Homeland. Kaya kita nyo unang-una yung MOA AD, yung Memorandum on Ancestral Domain nung kapanahunan ni Gloria Arroyo. Binasura to, nako. Dahil inayawan to ng mga mambabatas, ng ilang mga Kristiyanong mambabatas na nagsasabing labag ito sa konstitusyon. At sa panahon naman ni dating Pangulong Benigno Aquino, nagkaroon din ng Bangsa Moro Deal. Ngunit ganun pa rin, binasura pa rin to ng Kongreso. Dahil marami umano sa mga probisyon nito ang hindi katanggap-tanggap. Dahil nilalabag nito ang saligang batas. At dito naman ngayon sa panahon ni Tatay Digong Duterte, Duterte 1, Duterte 2. Paano naman daw kaming mga MNLF? Panahon naman ni... Nauna Panahon naman ni Pangulong Duterte mga kaibigan sa kapanahunan ngayon. Ang isinusulong naman ni Tatay Digong ay federalism. So talagang hindi uusad ang Bangsa Moro. Pero ako, pabor ako sa federalism. Dahil makikinabang ang mga taga Mindanao. Makikinabang ang mga taga Visayas. Makikinabang ang mga taga Luzon. Sa mga federated states or estado. Pabor ako dyan. Kunyari kung ako ang Pangulo, sabihin ko sa mga mambabatas, ilang rehiyon meron ng buong bansa. Mula Region 1 hanggang Region 13. Meron pang hindi, mahigit sa 13 kasi may autonomous region pa. Meron pang Cordillera Autonomous Region. Diba? So, mga 15. So, yung kunyari, Region 15 lahat. We have 15 regions sa buong Pilipinas. Bawat isang rehiyon, gawin nating isang federal state. So, yung Region 1, isa siyang federated state. Region 2, isa siyang federated state. Hanggang sa mauwi sa kanya-kanyang rehiyon. O, di ba? Maganda yun. May federal na tayo, katulad ng Amerika. O kaya katulad ng Malaysia. Di ba? So, kung ang Mindanao, ilang rehiyon merong Mindanao? Region 9 hanggang Region 13 plus ARM. O, di ba? So, mapapakinabangan ng mga taga Mindanao ang likas yaman na makukuha sa Southern Philippines o sa Mindanao.
So mapapakinabangan din ng Visayas, yung kanilang mga likas yaman. Ganun din ang Luzon. Sa panig naman ng mga Mindanaoan, sa mga Bangsamoro, sa mga Muslim, pwede nilang i-practice yung kanilang Sharia law nang walang question. So ang Muslim magpapatakbo sa sarili nilang federal state. So nasa sa kanila ngayon yan. Sila ang maghihirang kung sino magiging mayors dyan, kung sino magiging ganito ganon, kung sino magiging members of parliament. Kasi wala na yung kongreso, magiging parliamentary na yan. So maganda yon. Magkakaroon ng presidente, magkakaroon ng prime minister. Di ba? So yun ang kagandahan yan. Kaya dapat suportahan itong federalism na isinusulong ni Pangulong Duterte. Ito lamang ang tanging paraan upang maapis ang mga Muslim, sabi ni Tatay Digong Duterte. Kung hindi ninyo maibigay ang Bangsamoro homeland, ibigay ninyo sa kanila ang federal states sa Mindanao. Buti pa sa budana, kining sanaal nga ang bawat federal na ay unsay tawag na Prime Minister. Di ba? Ang bawat tawag. Kasi kung magkakaroon ng 15 federated states, kunyari, merong federal states na 15 ang Pilipinas. So bawat isang federal state, magkakaroon niya ng isang kinatawan sa parlamento. Isa o dalawa. Depende sa batas. Anong pangalan yan? Anong leader? Ano ba yan? Members of Parliament. Members of the Parliament. Magiging members of Parliament ka. Parang sa Malaysia, meron silang parliamentary. Diba? Parang sa British, diba? Mga Britanya. Yes. Ganun din. Mas maganda. Alam mo yun na yung mga keksunod, diba? Kasi mabibigyan ng boses ang bawat federal state, diba? Ganun lang. At saka pwede kang mag-craft ng sarili mong batas. Pwede kang mag-impose ng sarili mong buwis. Pwede kang gumawa ng lahat ng gusto mo na naayon sa batas. And then, yung central government, kukuha lang to ng kapirasong buwis sa bawat federated states na siya magagamit sa pampasweldo ng mga civil workers o kaya sa mga infrastructure projects, gano'n. Yun sa ako man itong mga minus kag-income mga kaigsunan, no? Pero atong tanaw na siya. Atong tanaw na o murag lamin ang introduce, gi-propose sa atong presidente mga kaigsunan. O naaray ginahimo sila murag primer ana, no, para maatong mabalaan jud, atong maintindihan kung sa buning bot ning pasabot kining federalismo, aron nga maintindihan ang tanan, aron nga di budang maignorante ba atong tugtuguna tagsatag sa gikan sugdanan andon sa kahitapusan ni anang unsay buot pasabot ni anang federalismo nga gi-introduce sa atong presidente ni Digong mga kaigsunan. So murag lami na siya kay lagi untang pinaagi niya ng federalismo, mahunong na rin kining atong pag-away-away, mahunong kay lagi usaraman po lang tumungan nga ihatag sila ang yun sila nga amo aning yuta kay din himi na tao din himi na kuan kinahalan ang mag-leader dire, ang magbusing dire kitang mga nane na tubag po speakers, adi po pwede kaming mga kuan, nanay po mga ganahalan. So, o ginanaman tinoon mga kaigsunan, pero timing po itong, husto itong gina-propose sa atong presidente. Atong tanaw, murag-murag na ay kalihukan nga, murag na ay kapayapaan ng matong panila, no? Kay lagi, kung pananglit nga atong tagaan po ng usa, ang usa murag ka ng dili po sa sugod kay nani-ani, daw naalang gyapon murag kaguluhan, di ba? So, mas maayo itong federalismo kay ang usag kuan, ang usag unsa ni, ang usag ka probinsya na ay say leader, di ba? Unya pila ka probinsya nga diresto ang mga kaigsunan. Dinhi lang sa Mindanao, pila ka region ni siya dire. So, na ay diri sa Mindanao pila region 9, 11, 12, 13. Na pay ARMM, di ba? So, kada region na siya mga kaigsunan, na siya ay leader. Diba? So, murag maayo na siya ba kontra nga kitang tanan nga sige tag basig kining style o kining pinaging kining federalismo makasulbad ni sa atua, masulbad ang kining paggulo-gulo dinhi sa tuwa. Hinaot nga, no? Unog o nasunod mga pila ka tuig karon
unang may studyhan na nila ug atong basahon kanang mga primer nga gipang kuan sa atong gobyerno bahin anang federalismo aron mahibaw-an nato unsa man gyud ni, unsa may kaayuhan ani, unsa may katabang sa unsay mga kining buti pasabot ni ining federalismo, di ba? Mahay ka ani, unsa ka ani, so mas mahay nang inaana mag-aksyonan. Hulat-hulat na nato kay nara mo abot na sa atong tugkaran sa mga munisipyo, sa mga eskwelahan, sa mga sulti sa mga radyo, mga announcer dire nga bahay ni anang federalismo aron masabtan nato ang tanan, di ba? O kamo diha, nahinay tag unsa ni, nahinay tag paminaw, magbasag mga mandaan, magbasag mga balita, naminaw daw sa mga radyo. Kini yung paminaw ninyo mga kaiksunan, kining atong programa Radyo Mindanao din sa atong D-Triple-X The Best. Oy, binabati natin yung mga nag-text siya. Nakikinig daw yung mga taga LM Metro Hotel. Si Alain Louie. Good afternoon sa iyo, sir. Kay Sir Alain Louie. Nakikinig sila. Pati dyan sa, ano ba to? Okay, sa Sky Gym din. So, good afternoon dyan sa Sky Gym. Nagpaminaw sila karon sa atong programa. Dagan salamat. Wala na tayo oras. Paalam ka na, brother. Ay, nako. Bilis. So, mga kaiksunan, hantod rin nila amang tulumanon. Balik lang gihapon. Ugma pohon kay tagaan po natong ang atong mga Muslim brother nga magpasabot sa to. Usa nga atong Muslim, usa ning religion nga Islam. Kini lang gihapon si Abdel manamilit na og mingon nga maayong hapon kaninyong tanan. Alright, daghang salamat sa imo bay. Bueno mga kaibigan, talagang palapit na, patapos na. Ang bilis ng oras. Hanggang sa susunod na bukas mga kaibigan. Maraming salamat sa pakikinig dito sa inyong programa ang Radyo Mindanao, The Best. Ito pa rin ang inyong balingkod, Alazito. Nagsasabing isang magandang hapon sa ating lahat. Ingat tayo at napakainit. Inihayag na ng pag-asa. Ito na ang summer season. Pero mga kaibigan, hanggang sa Lunes ako. Uwi mo na ako ng maimbong bukas. Hanggang sa susunod, I love you. Mama. Chup chup. Yeah, I'ma fly away, come back by November, baby. You know how we do it. You can call me hot